I-type mo na lang. Pwede na yan. We regularly hear these lines kapag may nasira sa school or sa bahay natin. Konting dikit lang, basta hindi bumubuka, okay na yan. Diba? Thrifty, right? Pero long term, baka mas mapamahal ka pa. Hindi lahat ng temporary fix ay okay na. Aray. Diyan pumasok yung pwede na yan mentality natin. People don't settle, okay? Don't settle. Hugot. Madalas may sinasabi to kapag gusto mo na lang mag-move on from your current situation. Move on, patay tayo. Hugot talaga eh. Pero totoo bang okay na sa'yo ang pwede na? Minsan. This is Culture Check. Everybody, welcome back to another episode of Culture Check. At ngayon, ang ating topic ay... sabi nga natin sa intro, hugot. Hugot. Kailan ba madalas sinasabi ang pwede na to? In my opinion and in my case, lagi akong second choice. Ladies' choice. Gusto ng mayonnaise eh, nagutom. Ay, naku. Ay, kapag may nasirang gamit sa bahay at aayusin. Ayan. 'Di ba? Parang let's say may nabaling Paano ang upuan? paano upuan? Sige, better. Paano upuan? 'Di ba? Babalutan yan ng babalutan ng silver na tape. Oo. Ang tawag doon sa silver na tape. Duct tape. Yun, yung Duct babalutan. tape, oo. Duct tapean yung upuan. O kaya yung lalagyan ng ilalim, yung lalagyan ng papel yung ilalim ng lamesa para hindi umuuga. Diba? Pwede na yun. Diba? Hanggat walang na-aksidente, hindi itatapon yun. O hindi papalitan yun. Ngayon, pag may umupo na mataba o gumamit na mataba at nilagay niya yung weight niya doon at napahiya siya, ayun, papalitan na yun. Tsaka napapalitan. Kailan talaga may mapahiya pa yun. Bago palitan. Actually, madalas ko itong sinasabi. Lalo na kapag sa pagkain. Yung tipong may bagong luto na kanin, tapos yung ulam, tira-tira. Yung sasabihin, pwede na to, talo-talo na to. May init naman yung kanin. Yeah. Totoo naman, di ba? Kaysa initin mo, magluluto pa ng bago or initin mo pa. Pwede yung mainit naman yung kanin eh. Yeah. May isa pang bagay na madalas sinasabi yung pwede na to. Kapag may project sa school. Yung mga tamad na, parang pwede na to. Yun yung nakakatawa dito eh. Yung iba meron pang may mga marks pa kung saan kinapi-paste nung estudyante. Pwede na yun, basta meron. Naalala ko yung kaklase ko, nag-submit yan doon sa masungit na yung teacher. Project niya sa HECASI. Kung naalala nyo pa yung subject na HECASI. Oo nga. Meron na ba? Ba social studies na ang tawag Social niya? studies na yan ngayon. Yan yung examine ko. Okay, kasi yan noon. Nag-submit siya about geography. Meron yung maliliit na number pa within the paragraph. So, exactly. Ang ending, huli. Huling-huli. Na kinapi-paste lang sa Wikipedia. Exactly. Pero ito yung pinakamalala eh. Lahat tayo galit dito eh. Isa sa mga pinaka-nakakainis na mga bagay kung kailan natin sinasabi yung pwede na to. Actually, hindi tayo yung nagsasabi nito eh. Yung gobyerno. Pag gumagawa sila ng ghost projects, patay tayo dyan. Yung mga iba na yung gagawa ng kalsada, tapos sobrang nung mga gamit,
pwede na yun. Patay tayo dyan. Ay, nako. Kaya ito, pag-uusapan natin ang ating 3 hot takes kung bakit pwede na to ay hindi hindi siya magandang culture na meron tayo. O mas maganda, bakit ang pwede na to ay hindi pwede? Yes! Kung bakit ang pwede diba? na to, hindi pwede. O, di ba? Ang galing. So for our first hot take, gusto natin go the extra mile but hindi natin kaya or wala tayong kapasidad para gawin ito. O kaya nagre-resort tayo para sabihin na, pwede na to. Or as the Americans call it, we resort to mediocrity. Yan din yung yan din yung problema ko sa pag-ibig eh. Kasi wala kang pera. So, Ganun. hindi. Hindi. Tama nga na, yun na parang gusto mo man magbigay. However, wala kang kapasidad magbigay. Which is, honestly, kasi minsan may mga bagay na sobrang passionate ka about or talagang napupul ka ng certain emotion to give or to do the extra mile for this person. Pero yun na wala ka nang pwedeng mabigay or magawa. Wala kang As in, ma-offer. Yes. Kahit gusto hanggang mo dun may ka i-offer lang, ka. yes. Meron naman kasi go mga ahead. reason kung bakit meron tayong hindi ma-offer. Yes. Like, okay, financially, sabihin natin, high Yes. maintenance yung napili mo, wala ka talagang ipang maintenance doon. Sige, kulang tayo. Ay, totoo. Okay. Wala kang financially. So, talagang iiwanan mo na lang yun. Minsan Yes. naman, sasabihin nila, wala kang ma-offer dito. So, anong Yes. gagawin natin? Magpapa-enhance. Wala kang financially. So, I mean, Right. we're just saying practical things na in Yes. reality nangyayari. Yung mga ganun. Katulad na lang rin, ilagay natin sa sitwasyon ng trabaho. Right. Hindi tayo makapag-apply sa gusto nating dream job dahil sasabihin ng dream job natin, hindi ka qualified. Yes. Gusto mo mag-aral man ng extra, pero syempre, mahirap ang buhay. May bayad para Right. mag-aral. So, diba, may Yep. mga ganong constraints. Yes. Kaya sinasabi natin na kapag may dumating na bagay, sasabihin natin, pwede na to. Kahit alam natin na second or third best lang. Wala Minsan yun lang talaga yung kaya natin So, Yeah, you're forced to like it. accepting what is. Yan. Mm. Forced kasi parang pilit yung tatanggapin na lang kung anong kaya. Yan. Moving on. Parang ayoko sabihin pwede na yung reason na yun. Forced na. Pili ko forced talaga. Moving on. Okay. Moving on. Our second hot take. Kung bakit ang pwede na to ay hindi na pwede. We have settled for mediocrity because excellence is shame. Ay. Ang sakit niyan Diba? Lalo na dito sa Pilipinas, kapag Oo. nag-English ka, sasabihin sa'yo, ang yabang-yabang mo naman. Exactly. Ang sakit Hindi niyan. naman, I mean, you're just educated. Diba? Exactly. You strived for excellence. O kaya, Right. kunwari, nakabili ka ng sasakyan. Tapos, pinasakay mo yung mga ka-opisina mo. First time nila makasakay doon. Sasabihin nila, Right. ganda naman ng sasakyan. Pinagmamayabang. Ayun, sinishame ka na doon Yes. sa moment na yun. Imbes na it's celebrated. You know, Right. minsan sa Pilipinas, yung excellence o yung progress ng isang tao, lagi nating sinasabi, niyayabang niya. When in fact, Yes, pinagtrabahuhan exactly. naman na yun, di naman niya yun ninakaw, di ba? Exactly. Which is honestly one of the biggest things na talagang natutunan ko dito sa US. Kasi dito, kapag ganyan, nag-share ka, uy, naggawa ko to, talagang ina-uplift ka nila, wow, congratulations. Hindi sila, Support hindi sila. support sila. Which is honestly, sobrang, uplifting for the spirit. Obviously, may mga tao pa rin na seloso. Obviously, hindi naman mawawala yun. Kahit saan ka magpunta ng mundo, may mga ganun talaga. Pero kasi yung culture ng ibang tao talagang supportive. Sa atin, sa Pilipinas,
baliktad. Kapag umaangat ka, Hilihan, hahatakin ka, hilahan yan. pababa. Exactly. Kaya nga tayo may tinatawag na Filipino crab mentality. Yan. Kaya hindi ka pwedeng yung pwede na to na lang kung alam mong kaya mo talaga siyang gawin Oo. or kaya mo siyang i-improve. Kasi Yeah. at the end of the day, kung kaya mo nga naman, ba't di mo gagawin, di ba? Kung may improve Appreciate- yung buhay mo, bakit di mo kukunin? Diba? Exactly. There's a whole lot of different things na kailangan natin i-consider, yes, before we do something. However, kung mostly positive naman yung mangyayari, di syempre gawin mo kung again, kailangan mo muna unahin yung sarili mo bago yung opinion ng iba. Ang sabi sa akin ng manager ko, you need to be your best cheerleader. Kasi kung hindi ka kasi kung hindi mo ina-uplift yung sarili mo, kung let's say baliktad, 'di ba? Kung ikaw if you are your worst critic, that's the opposite. Ikaw yung pinaka negative sa sarili mo. Di syempre, paano ka aangat? Paano ka magiging positive? Paano ka magi-improve kung puro na lang negative? Pati sa sarili mo, sinasabi mo negative, di ba? Tsaka kung nagpapa-apekto ka sa sasabihin ng iba, Exactly. wala Which talaga is mangyayari. Exactly. Which is why you should be your own best cheerleader. Kasi kung, yun na nga kung kaya mong i-uplift yung sarili mo, hindi ka maapektuhan ng iba. Masyado ko pang kinikare minsan yung mga opinion ng iba, lalo na yung mga taong nilulook up ko. Or, in this case, yung mga taong attracted ako. Kasi, pag attracted ako sa isang tao, syempre, yung culture natin sa Filipino, best foot forward lagi, yung ligaw, di ba? If you're always best foot forward, kapag naging regular ka na lang or you become your own self, madidisappoint mo yung ngayon yung nililigawan mo. Di syempre, di ba? Kaya be yourself. Exactly, be yourself. Be yourself. Yun na nga we should never ever settle for mediocrity. Always choose what's best for you. Sa Pilipinas, very family oriented society, kapwa, dito sa US very Kapwa ko mahal ko. Exactly. Dito sa US baliktad. Ikaw you first and then others, which makes sense now to me kasi paano ka nga magbibigay kung wala ka naman magbigay? Oo, yun. Tama nga. Yun yung gusto ko. Actually, kahit dito din, marami rin mga, pag nanood kayo sa YouTube, marami na rin nagsasabi na ganyan na bago ka magbahagi sa iba, siguraduhin mong puno yung sarili mo. Kasi pag nagbahagi ka ng bahagi, half full ka lang naman. Yeah. And hindi mo mamamalayan na ikaw na pala Ubus yung ka na. hinihigop na lahat ng lakas mo. Yeah, Wala ka nang ubus ka natitira na. para sa'yo. Ikaw na yung magko-collapse. Yun. Exactly. Mix. Parang kulang yung Utang ganyan sa akin. Kulang yung ganyang ubo. Dapat ang ubo dyan yung... Para pansing-pansin talaga. Oo. Bakit? May utang pa ba sa'yo? Sino pa may utang sa'yo? Wag na, i-let go na natin. I-let go na natin. Isa lang ba tenga yan? Whoop! On to our last hot take. Kung bakit ang pwede na to ay hindi na pwede. We see improved versions as expensive upgrades rather than progress. Lagi kasi sinasabi na, wag na natin itong, kunwari yung intro natin, wag tayo bumili ng bago upuan. Pwede pa yung upuan. Kahit alam mo na may mga aksidente dahil bali na yung paa. Kasi sasabihin mo, mahal Ay, paano kung nabago ko yung ulo na umupo doon, nabali yung paa? Di mas mahal yun. Hindi natin na-equate sa tamang paggastos. Kaya lagi natin sinasabi, pwede na to. I think the biggest thing here, at least for this hot take, yung we see improved versions, is you should upgrade for progress and not for want. Kasi may mga tao na nalululon sa gusto nila yung laging bago. Kung ano yung bago, di ba? Which is, guilty. Guilty as charged. Kasi mahilig ako sa tech So, kapag may bago, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganito. However, may mga bagay talaga na kailangan nating, i-upgrade. Kasi hindi pwedeng papabayaan na lang natin yun. Ang toothbrush
dapat pinapalitan every 6 months. I think every 6 3 months. months? Dapat 3 months ba? 3 months. 3 months. 3 months. Sorry. Grabe naman yung 6 months. 3 months. Pero yun, di ba? Hindi mo pwedeng kasing gamitin. Lalo na yun, ginagamit mo araw-araw. Tapos, you know, hahayaan mo lang. Kailangan mo palitan. Sorry ako, hindi ko alam na 3 months, akala ko 6. Pero dapat yun, every 3 months palit. Tapos, kunwari, mga punda, dapat every week nilalabhan. Diba? Yan. Tama ka na dyan. Tama na yan. Diba? Pwede ka na Kailangan magkasama. nilalabhan. Kailangan nilalabhan. Kasi, syempre, lahat ng dumi ng katawan mo, maski maligo ka after mo pagdating sa bahay, tapos hihiga ka, di syempre, may yung mga dumi ng katawan mo, kahit maligo ka, nandun pa rin yan. Yung sa ibang parte, di ba? So, hihiga ka ngayon. Syempre, tapos yung pawis, yung whatever. So, kailangan labhan every week. So, yun na nga, kailangan may mga bagay talaga na i-upgrade or palitan. Kasi kung hindi mo nga papalitan, well, hindi yun okay. may mga kilala ako, sasabihin nila, tayo magpalit ng bedsheet ng weekly. Ano na lang, every month. Diyos ko, nung binisita ko yung bahay nila, amoy kulob yung kwarto. Tapos yung punda ng unan niya, feeling ko nung nilagay niya yung the past month, puti yun eh. Ibang kulay. Patay tayo dyan. Imagine nyo lang ako ng kulay nung nakita ko. Pero feeling ko talaga puti yun eh. Di ako nagkakamali na puti yun. Kasi may ganun akong punda eh. Na kulay puti. Hindi yun ganun kulay eh. Parang pabasahan na yung datingan. Kasi sinasabi nila, huwag na palitan every week kasi mahal daw sa sabon. Mahal sa sabon. Pero yung bahay nila, papuwasok ko hanggang 3rd floor. May chandelier. Parang sandali lang naman. Wala kayong pang laba. Wala kayong pang sabon. Yes. Yun yung tinatawag natin, mga maling priority. Mawala sa hulog. Kung tawagin nga nila. Pero yun na nga eh. At the end of the day, dapat palitan. Progress. Exactly. Progress. So, katulad ng gobyerno natin, palitan. Nang mas matino, ha? Hindi yung mga nagdeklara ng recently na tatakbo, yun din na ipapalit. Ay, luma na yung pangit mo. Bago naman, palitan. Yung may utak, ha? Nagigigil din ako sa mga Pilipino recently. Gusto yung luma pang ipapalit. Luma na nga eh. Sa bago. Nagmura na nga online eh. Oo nga eh. Papapatay na nga daw, di ba? Tapos yun pa rin. Ano naman kayo? Pag-resignin na lang kayo ni Lord. Sabi nga nung isang nagtatrending. Oo nga. Pag-resignin na lang ni Lord. Yan. Okay tayo, umabot na sa Amerika yun. Alam niyo bigla. Oo ba? From all these hot takes, imagine how far we could have come if we only didn't settle for less. Diba? Kasi, may mga bagay talaga na kailangan natin, palitan, as we mentioned. And desiring prettier and improved version of ourselves do sometimes come at a hefty price, but it doesn't mean it's impossible. Yes. Ang pinaka-importante dito is balance. In a way, balance because, yes, you want to improve yourself. Pero, wag naman tayong maging delusional. Kasi yung ibang tao dyan, aminin na natin, masyadong mataas. Reaching for the star. Yes. Reaching for the star. Which is, kung pinano mo and may way ka para gawin yon, go, Pero kung regular na tao ka lang, which, most of us are, dapat within reason yung pag-improve natin. Correct. Hindi naman pwede yung, may bago, bili ganito. May bago, may ganyan. So, parang dalawang extreme siya di ba? Huwag mong kuriputin yung sarili mo. Tapos at the same time, wag rin naman yung OA. Yes. Na parang malulugi na yung sarili mo. Yes. Sakto lang. Wala sa gitna. Again, with social media, nakikita natin yung both extremes na tipong lipad dito, lipad doon, o may ganitong brand, whatever. Tapos makikita naman natin yung kabilang extreme. Yung brief suot, side A, side B, side C, side D.
Diba? Ganun sila katipid. Bit by bit improvement is 1,000 times better over a single pwede na yan mentality. Yan. Dapat baby steps. Gusto ko lang siguro i-stress out na yung pagsasabi ng pwede na yan, may lugar din yan. Yes. May oras yun na tama. Pero Right. pag sinabi natin, if mediocrity becomes your life, or if mediocrity becomes your character, you're getting life wrong. Kasi you're Right. robbing yourself of better things for your future. It's just a matter of balance. And try everything once. Kasi, that's how life is. You need to be trying everything. Kaya nga tayo nandito. Improve every day. Be the best be the best version of us that we can be. And, live life. That's how it is. Anyway, that's it for our episode today. Make sure na kapag pinag-resign kayo ni Lord, susunod daw kayo. Okay? At pag sinabi rin ni Lord na mag-subscribe kayo sa YouTube namin, mag-subscribe kayo, ha? Yes. For more fun conversations. I'm Stephen. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and we'll see you again next time. Mama! Bye-bye!